kakaibang trip mga kababayan, bakit parang ginagaya ni De Lima itong si VP Sara? Ay parang gusto niyang maging doppelganger ng Vice President. Isa rin ba siya na sa... Thank you, Charlene, from Europe. Hello po and good afternoon, good evening sa mga nasa Europe. Gusto rin ba niyang maging presidential candidate come 2028? Abay, magkakaroon kayo ng rivalry, ha? Laila de Lima ni Risa Ontiveros. Hindi mo siya kayang talunin. Talagang nagkakagulo ng kabilang parlor kung paano tatalunin si VP Sara. Ano mga kababayan? So, nakahalata ang isang kamag-anak ni VP Sara. Kaano-ano kaya niya to? Pinsan or pamangkin na parang ginagaya ni Laila de Lima si Vice President Sara Duterte. Pero mapanlait din pala itong kamag-anak ng ating Vice President, mga kababayan. Ito po ang post ni Ina Zimmerman. I think isa siya sa mga dumadalaw kay PRRD. Every time na, kailangang may humalili, di ba, sa mga anak ni Tatay Digong sa pagbisita. So, yung mga apo, pamangkin, ganyan, ang dumadalaw naman sa ating Pangulo. Nakakaawa talagang sitwasyon ng former president natin, ang tatay ni VP Sara. Biro mo yun, magastos sa pamilya nila. Hindi naman sila kilalang mayamang angkan. Right? Hindi naman siguro na nagnakaw si PRRD nung siya nasa pwesto at ipinamahagi sa kanyang mga pamangkin, kaapu-apuhan, pinsan, kapatid, right? Anak, ang kung ano man ang napala niya. So, biro mo yun, kailangang magkaroon ng salitan, madalaw lang ang Pangulo at huwag lang bumigay ang moral or emotional, right? Emotional aspect ni PRRD or what? Para lang tumibay ang spirit ng dating Pangulo, hindi ba? Halimbawa, 1 week yung mga apo, 1 week yung mga pamangkin, 1 week yung mga pinsan, 1 week yung kapatid, yung si Sir Bong Duterte, and then sina VP Sara naman, sina Ma'am Elizabeth Zimmerman, magsasalitan po, babiyahe ng babiyahe. So yes, it feels like a vacation kasi mag-out of the country ka, pero masakit sa bulsa ito mga ate at kuya. Right? So I hope kaya ng mga Duterte ang gastusin at ayaw naman nilang tumanggap. Another nakakalungkot mga kababayan is si Ma'am Hanilet hindi makadalaw sa loob na ban ang kumbaga common law wife ni PRRD. And itong Laila de Lima na ito ay isa sa mga nagdiriwang na nakakulong si PRRD, tapos ngayon you have that audacity to wear some tribal or native outfit or traditional outfit of the Filipinos like the tribes of Mindanao. Kasi batik yung damit ni Laila de Lima, tapos nakaano pa siya anong tawag dito? Hijab ang tawag dito, yung balot nga sa ulo ng mga kapatid nating Muslim na kababaihan. Ano to? Coincidence lang? Ang sabi ng kamag-anak ni VP Sara, I think pamangkin, in order mo sa Shopee versus yung dumating. Umorder ka ng maganda sa Shopee, tapos ang dumating nung dineliver sa'yo, bulok na produkto. Ganun ba yon? Kumbaga, akala mo magandang kalidad ng produkto. Halimbawa ay bag. Akala ang ganda ng picture sa Shopee, no? Ang ganda ng bag na to, kintaban o leather. Pagdating sa'yo, leatherette pala mga ating, peking leather pala. Tapos nagbabakbakan pa. Tapos hindi katulad nung nasa picture, ang ganda-ganda ng picture ng produkto nung dumating sa'yo, pangit. Naranasan nyo na bang mabiktima ng mga online shopping? Mga kababayan? Di ba ganyan yan? Nabubudol talaga tayo, no? Kaya dapat tinitingnan yung review, di ba? Ng mga produkto, ano ba to? Maganda ba? Is it accurate sa kung ano yung dinidepict na picture ng produkto sa online shopping network or whatever platform? Ganun ba? Ang ganda nung naka-display tapos ang deliver bulok. Ang lakas mga asar, di ba? Sino itong Ina Zimmerman na to? Maybe open natin yung kanyang profile, ano? I think, siya parang
chairperson siya ng isang Duterte group. Ayan oh, ganda. Ganda! Sino siya? Barbie pa nga. Isa ba siya sa dumadala o hindi naman? Anyway, sino si Ina Zimmerman? Naintriga ako Okay, si Basti. Okay. Yun nga ang post, no? Oh! She has a photo together with the Vice President nitong nakaraang Christmas, mga tatkuya. And may sinasabi siya, Ina Zimmerman impeachment kay VP Sara hindi tungkol sa hustisya. Tama to, no? Impeachment sa Vice President was never about justice or accountability. It was about desperation, ambition. Narinig mo, Laila de Lima? Kasi, mga kababayan nga pala, kaya siguro binabanatan itong Ina si Laila de Lima, no? Pinaparinggan niya. Kasi si de Lima, I think, ang isa sa mga nag-file ng impeachment complaint together with Sara Elago, kapangalan pa ng Vice President natin, yung impactang kabataan representative na yon, na mga makakaliwa naman. So, bakit kaya merong tawag doon, pagsasama-sama ng makakaliwa at mga dilaw, no, na naging pink? Bakit sila dumidikit sa mga natag na as terrorista? Diba? Ang CPP, NPA, NDF was tagged as terrorist. Tapos dumidikit dyan ang mga dilaw, pink. What does it mean? Right? So, di ba nag-file ng second impeachment si Laila de Lima together with the makakaliwang grupo? Ayun nga, yung Rene, yung kulot ang buhok. Kasama si Sara Elago. Maybe hanapin ko para makita niyo ang pagmumukha ng binabanggit ko, ha. Dali. Okay, hanap tayo ng picture ng recent news. Kasama yung Rene Co. Rene Co ba yun? Yung pangalan ng babaitang kulot-kulot na parang parang to the left din. Kabataan Party List. Ay, nakita ko. Dumali na naman daw yung kulot-salot, yung tinutukoy kong Rene Co, yung nasa gitna, mga kababayan. Ay, ang poke ng inang Chelo, hinarap yung yung nagpa-file ng impeachment. So, Sara Elago is the one in the middle. This is amoy kulog na tinatawag ni Miss Maharlika. Nasa Pilipinas na palang animal. Abay, baka pwedeng i-file na ulit ang impeachment. No, na pinile ni na Mike Defensor laban kay Ngiwi. Kasi yung mga ina-aprobahan yatang impeachment complaint kay Ngiwi na dalawa, parang mga bulokels naman yun eh. Pwede pa naman yata mag-file ng isa pa. Ito nga, nag-file sila, ng impeachment. Nandyan si Amoy Kulob. Ito si Amoy Kulob, naka-Filipinyahan na rin. Alam niyo, nakikiuso sila sa Vice President, no? Yung tipong, para kang naka-polo, pero butterfly sleeve. Una ko nakita kay VP Sara to no? Ang gusto ni VP Sara, hindi yung gown na mahirap kumilos, mahirap magtrabaho. Gusto niya, okay, fine, may touch ng Filipiniana dress, or at least yung top, pero naka-slacks pa rin yung Vice President. Nakapantalon pa rin, no? Pinagsama. So, that's Sara Elago, dating Kabataan Party List representative, at ang pumalit sa kanya yung kulot na yan, na kulot-salot daw, sabi na ng post. That's Rene Co. Okay? Nakapag-file ng impeachment kay VP Sara. And I think, mga kababayan, kasama si de Lima dito sa impeachment. O yun, may balita nga, Ano to? Wala. Sana mabasura yung mga anong sinasabi mo dyan, Melchanko? Ng Office of the Vice President at Department of Education. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pakinggan na natin. Dalawang magkasunod na impeachment complaint ang bungad ng Pebrero kay Vice President Sara Duterte. Una naghain ito sa Secretary General ng House of Representatives kaninang umaga ang grupo ng iba't ibang progressive groups na inendorso ng kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment na nilatag ng grupo dahil sa abusadong paghawak daw sa 612.5 million na confidential funds sa Office of the Vice. Hindi ako interesado sa inyong mga pinafile. Balikan na lang natin si de Lima. Mukhang wala na mas picture si de Lima. Pero binabanat-banatan nga si de Lima nitong
And I guess, nag-a-agree si De Lima sa filing ng impeachment kay VP Sara, hindi ba? And maybe she backed it up or something. So, ito yung sinasabi ko mga kababayan na si VP Sara, noong umaattend, parang anak ni Amy itong nasa likod, na parang nasa starstruck siya sa ganda ng Vice President. Tama ba? Anak to ni Amy. To. Manotok ito eh. Right? Yeah. Yeah, I think. Isa sa mga anak na lalaki na Amy, di ba? There's Borgie, there's yung umingiwi na isa na ikinasal na. And then there's another guy na parang married na rin. Anyway, noong mga panahon na umaattend pa ang Vice President ng mga State of the Nation address ni Ngiwi, ay nagugulat tayo sa bihis ng Vice President. Instead of her wearing the traditional Filipiniana dress or gown na katulad ng mga ibang mga attendees na yun na nasa likod, ayun yung katabi ni baka girlfriend or asawa. Di ba yung mga suot ng ibang umaattend kasi mga kababayan, naka-Filipiniana gown, yung butterfly sleeve na. Vice President Sara, on the other hand, wore the traditional Muslim tribal costume or dress. Di ba nagugulat tayo? Tapos yung iba, tumataas ang kilay. Kasi ba't siya nagsusuot? Kasi wala nga sa itsura ni VP Sara na magsusuot ng traditional costume or dress. Kasi nga mestiza, may lahing German baga naman. Wala sa itsura at hindi bagay kung tutuusin. 'Di ba? Isang mestiza, iba ang lahi, tapos magsusuot ng traditional Filipino outfit. Pero, can we blame her? Mindanaon yan. Mindanawan. Ilang tribo meron ang Mindanao. And sa kanila, sa Davao, di ba, may yung Kadayawan, o yung mga street dancing, puro tribal, papaligsahan nga yun ng pagandahan ng costume ng mga Muslim tribes eh. So, kumbaga, dinadala ni VP Sara yung tradisyon nila in Mindanao to Manila. At nakikita ito noong mga panahon na umaattend pa siya ng SONA ni Ngiwi. I think ang katabi niya dito, naging katabi niya dito si Butod, sino pa ba? Si Amy, pati si GMA din. No? So, hindi si VP Sara nakikiblend in or something. No? She stands out talaga mga kababayan. Na okay, ayan pala ang kanilang, kaya kung nai-introduce sa mga hindi pa masyadong familiar, kung ano ang mga kasuotan ng mga tribo sa Mindanao, ng iba't ibang Muslim tribes dyan. And also, yung mga, alam niyo bang mga sinusuot na Filipiniana dyan sa mga SONA na yan, millions ang halaga ng iba. Hundreds of thousands of pesos. Whereas tong suot ni VP Sara, mukhang mamahalin, and for sure may presyo rin, pero hindi kasing sakit ng presyo ng mga suot-suot ng mga artistang umaattend, just like, di ba, Heart Evangelista, o sino-sino pa mga celebrities na nai-invite sa SONA, or maybe kailangan umattend ng SONA, na nagpapadesign pa kay Michael Cinco, ay ayaw na ayaw ni Tatay Digong ng ganyan, no? Kasi parang pagarbuhan kapag SONA eh. Paistaran kapag nagsasalita ang Pangulong Ngiwi naman sa unahan. O si VP Sara, ang suot niya, tribal. Pero lately, hindi na umaattend ang Vice President kasi ba't ako aattend dyan? I designate myself as the, designated survivor. Baka mamaya, kidlatan ng lower house kidlatan yung, ang tawag doon, yung pinagaganapan nga na yan ng SONA sa lower house, State of the Nation ng Ngiwi. I think ito rin yan, yung kung nasaan nando si De Lima, yan din yung lugar na yan. Ano ba to? Sandigan Bayan thingy, whatever that is. Basta doon ginaganap yung SONA ni Ngiwi. So, bakit mo ginagay? Bakit ka nag-outfit ng pang-Muslim? Layla! Anong tena mo? Right? What the heck? Muslim ka, Bicol ka. Isuot mo ang mga traditional na kasuotan ng mga Bicolano. I-promote mo ang Uragon outfit or Uragon culture or whatever. Uragon ka naman eh. Uragon naman ito.
ibig sabihin, the best siya. The best saan, ating mga ating. Oh, ba't kaya ng mga pinag-outfit mo dyan? What the heck? Ano to? Oh, hindi ko maintindihan kung batik yung damit niya. Pero kasi parang ano, no, tribal yung damit. Tapos nagsuot pa ng parang mustard yellow. Is that the right color, mga kababayan? Parang mustard. Na nagfi-feeling Muslim si Dilima. Pink na pink yung laptop or tablet. Tapos ang outfit naman, tribal. Parang eksena mo, bad hair day mo ba? Baka bad hair day lang naman yung mga kababayan. Kaya ganyan ang outfit. Hindi kaya. Oh. Nagkataon lang ba na ang suot mo mustard yellow and it's similar to VP Sara's outfit? I think si Ma'am Shi yung katabi ni VP Sara dito, mga kababayan. Kinrap lang ni Ina Zimmerman. I think that's Ma'am Shi, yung ano, yung butterfly sleeve na dilaw sa dulo. Kasi nung ito yung sona ni Ngiwi na nakuna ng picture si Ma'am Shi na nakadilaw na nakayupyup dun sa gilid, na sad ang mukha. May ganyang picture si Ma'am Shi. Oh, okay pa sila yata ni VP Sara nung araw. I think this was the Sona of 2023, if not 2022, no? Nung medyo vibes pa at hindi pa nila, di ba, sinasaksak pa talikod ang Vice President. Si Dilima kaya, mga kababayan, ay may ambisyon na tumakbo bilang Pangulo? Makikipagpaligsahan ba siya kay Madam Risa Virus? Mukhang standard bearer ng Pinklawan si Madam Risa eh. Hindi, no? Tatakbo ba ulit bilang senadora si Madam Laila de Lima? Eh parang na-trauma ito sa pagiging senadora nung araw eh. Di ba na-involved di umano sa mga drug money? Ano ang inaambisyon ni Madam Laila? At parang iniidolo nila ang Vice President natin. Gusto lang ba nilang mapansin na sila ay tinatangkilik ang sariling atin, like ang ating mga traditional outfit and dresses, costumes? Just like what VP Sara was doing. At karapatan naman ni VP Sara yan, dugong Muslim naman siya. Eh si Dilima, ano ang dugong nananalaytay sa kanya? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ng susunod na video, mga kababayan. Alright.